Kumusta ba ang inyong linggo? Itong nakaraang linggo. Kumusta na? Pare-pareho lang ba? Puro problema pa rin at mga suliranin ang ating nasasalubong? Alam po ninyo, kung kayo ay sumusubaybay dito sa ating pinag-aaralan, dito sa serye natin sa Mateo, sa tingin ko ay sasang-ayon kayo sa akin dito sa aking sasabihin. Na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan at dakila. Amen po ba? Di palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam po ninyo, halos magdadalawang buwan na pinag-aaralan natin itong serye natin sa libro o aklat ng Mateo. At habang pinag-aaralan ko ito, alam po ninyo, hindi ko mapigilan ng aking sarili na mamangha sa kadakilaan ng ating Diyos. Kasi kung naalala ninyo, itong ating mga ilang linggo na pinag-aaralan itong Mateo, nag-umpisa tayo doon sa kaangkanan ni Jesus. Di ba? At napunta tayo doon sa birheng kapanganakan ni Jesus. Pagkatapos niyan, kung naalala nyo, 2 Sundays ago, na-share din sa atin ni Pastor EJ yung 4 na heograpikong propesiya. Patungkol pa rin sa iisang tao. At sino yung iisang tao na yon? Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. At kung titingnan nyo talaga kung gaano kagaling ang ating Panginoon sa pagtupad ng bawat detalye ng propesiya, sigurado mamamangha ka. At dahil din dyan, lalo ako nagkaroon nitong matinding pagnanasa, pero hindi sa tao, pagnanasa sa salita ng Diyos. No? Yung pag-ibig sa salita ng Diyos. At lalo ko itong pinag-aaralan dahil diyan. And ang panalangin ko po, ang bawat isa sa atin na nandirito ngayon, yan din sana ang ating maging desire na na patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. Sa hapong ito ay ating tatalakayin itong Mateo chapter 3, verse 1 hanggang verse 6. Pwede ko ba kayong anyayahan na magsitayo at tulungan niyo po ako sa pagbasa nitong ating pangunahing talata na makikita natin dito sa Matthew o sa Mateo chapter 3, verse 1 hanggang verse 6. At ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang. At ang kanyang pagkain ay may balang at pulot-pukyutan. Nang magkagayoy, nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. At sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay magkasama-samang muli at kayo po ay mabigyan namin ng papuri sa pamamagitan ng aming pag-awit at sa oras na ito sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Panginoon, ang panalangin po namin ngayon ay naway mangusap po kayo sa bawat isa sa amin na naririto. Tunay nga na kayo ay dakila at makapangyarihan. Panginoon, huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway na si Satanas. Bagkus, Panginoon, ay puspusan niyo po kami ng inyong Espiritu na siyang magtuturo sa amin upang aming maintindihan ang inyong salita. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Dalawang linggo nang nakakaraan nung na-share sa atin ni Pastor EJ yung 4 na propesiyang heograpiko patungkol kay Kristo Jesus.
at doon tayo nagtapos. Dito naman ngayon, mag-uumpisa tayo sa isa pang panibagong propesiya. Itong propesiya naman na ito ay pwede nating sabihing propesiya patungkol pa rin kay Kristo Jesus. Yung nga lang hindi direktang patungkol sa Kanya. Dahil ito ay direktang tinutukoy si Juan Bautista. Pero mamaya ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kinakailangan din nating malaman itong propesiya na ito patungkol kay Juan Bautista. Meron bang pangalan dito na Juan Bautista? Kasi hindi ba may apelyido talagang Bautista? Mga Kabitenyo yata yung maraming Bautista. You know? But anyway, ang pinag-uusapan natin dito ay si Juan na tagapagbautismo. Okay? Shortcut lang yung Bautista. Sa hapong ito, ang gagawin po natin ay hahatiin natin sa tatlong bahagi ang ating mensahe. Una ay ang mensahe mula sa verse 1 hanggang 2. Pangalawa ay ang mensahero, verse 3 and 4. Pangatlo ay ang misyon, verse 5 and 6. Mensahe, mensahero, misyon. Okay, 3 points lang, kaya mabilis lang ito. So, umpisa na nating pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Tignan po natin ang Mateo chapter 3, verse 1 and 2. Ang sinasabi rito, at nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ano bang ibig sabihin ng ilang? Ang ilang, sa wikang Ingles, wilderness. So anong ibig sabihin ng wilderness? Parang kagubatan. Kumbaga, ang pag sinabing ilang, isang lugar na kung saan ay hindi masyado dinadayo ng tao. Ang deserto, pwede rin nating tawaging ilang. No? Pero sa pagkakataon na ito, ay kagubatan. No? So dito, sinasabi, dun sa pinakaumpisa, pakita lang natin yung slide ulit. Ang sinasabi diyan, at ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista. Anong ibig sabihin ni Mateo doon sa mga araw na yaon? Ang ibig sabihin lamang po diyan ay nung mga panahon nung si Jesus ay nasa Nazareth. No? Yun lang ang ibig sabihin ni Mateo. Hindi pwedeng ang ibig niyang sabihin nung mga panahon na si Kristo ay bata pa. Hindi ho pwedeng mangyari yan. Alam niyo po kung bakit? Dahil si Juan Bautista at si Jesus ay 6 na buwan lang po ang kanilang pagitan. Kung naalala niyo doon kung nabasa niyo na ang libro ng Lucas, chapter 1, verse 36, si Maria, nung pumunta siya kay Elizabeth, nung binisita niya si Elizabeth, siya ay 6 na buwan sa kanyang pagdadalang tao. At nung mga panahon na yon, ay kakapakita pa lang nung anghel ng Diyos kay Maria at sinasabing ang anak ng Diyos ang kanyang daladala. Therefore, so ang ibig sabihin niyan ay 6 na buwan lang ang tinanda ni Juan Bautista kay Jesus. Kaya yung sinasabi niya doon na nung mga panahong yaon ay nung mga panahon nung si Jesus ay nasa Nazareth. Alam po ninyo ang chapter 2 at chapter 3, actually ang pagitan nila ay 29 na taon. Merong 29-year na gap. No? May 29 na taon na agwat. Dahil kung titingnan yung chapter 1 and 2, ano ang pinag-usapan natin doon? Yung birheng kapanganakan ni Jesus, yung mga propesiya patungkol nun sa batang Jesus. Pero pagdating sa chapter 3, pinakita na rito ni Mateo na si Juan Bautista ay isang mama na sumisigaw sa kagubatan at nangangaral ng mangagsisi kayo dahil nandiyan na ang kaharian ng Diyos. So, bibigyan ko pa kayo ng ilang impormasyon patungkol kay Juan Bautista. Unang-una, si Juan Bautista ay isang Levita. Bakit? Dahil ang kanyang ama na si Zechariah ay isang pari dun sa kanilang templo. Pangalawa, ang kanyang ina na si Elizabeth ay galing sa angkan ni Aaron. Diba? Sino ba si Aaron? Alam niyo po ba yon? Sino siya? Kapatid ni Moises.
Di ba? Siya yung kapatid ni Moises. At sumunod dito, si Jesus at si Juan Bautista ay magkamag-anak. O bakit sila magkamag-anak? Why is it? Bakit sila magkamag-anak? Yes, magpinsan kasi si Elizabeth at si Maria. Di ba? Doon hindi lang sinabi sa Biblia kung first degree cousin, second degree, third degree cousin sila. Pero ang isang kasiguraduhan dito ay magkamag-anak si Jesus at si Juan Bautista. Pangatlo, alam naman natin na si Juan Bautista ay pinanganak na 6 na buwan, no, ahead kay Jesucristo. Pero alam nyo rin ba na si Juan Bautista ay 6 na buwan din na unang pinatay bago kay Jesucristo? Sa katotohanan yun, makikita lamang ninyo talaga kung ano ang pakay ng Diyos para kay Juan Bautista. Kundi linisin ang daan para sa Haring Mesiyas, upang ihanda ang puso ng mga tao sa mensahe ng Haring Mesiyas. Yun ay ilang mga impormasyon patungkol dito kay Juan Bautista. Kung titingnan natin ulit itong ating pangunahing talata sa verse 1 and 2, ang sabi roon, at ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea. Ito yung tanong ko ngayon, bakit sa ilang ng Judea? Bakit sa kagubatan? Bakit sa isang lugar na na walang masyadong tao ang pumupunta? Bakit? Sa tingin ninyo, bakit? Meron ho akong babanggitin na 2 kadahilanan. Unang-una, kung titingnan natin dito sa Isaiah chapter 40, verse 3 hanggang verse 5, meron pong sinasabi rito na, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas, at bawat bundok at burol ay, tama ba burol or burol? Sorry. Burol ay mabababa, at ang mga baku-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat ng tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Doon sa verse 3, kung titignan nyo dyan, ang sabi ni Isaiah ay may tinig ng isang sumisigaw. At ano ang isinisigaw niya? Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Pantayin ninyo ang lansangan para sa ating Diyos. At sino ang sumisigaw o yung tinig doon sa ilang o doon sa kagubatan na yon? Yan ay walang iba kundi si Juan Bautista. Ito ay isang propesiya na naisakatuparan muli ng ating Panginoong Diyos. At ito ngayon ay ipinapakita sa atin ni Mateo. Para sa anong kadahilanan? Mamaya, sasabihin ko sa inyo yan. Tingnan pa natin yung isang verse sa Lucas chapter 1, verse 18. At lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Naturalmente, kung ang propesiya na ang tinig ay manggagaling sa kagubatan, dapat lamang na si Juan Bautista ay lumaki sa kagubatan. Di ho ba? Ngayon, meron hong mga suppositions na sinasabi kung paano dinala ng Panginoong Diyos si Juan Bautista sa kagubatan. Kung naalala ninyo yung istorya nitong mga mago o nitong mga pantas, nung pagkatapos nilang sambahin ang Diyos at ibigay yung kanilang alay sa Diyos, anong ginawa nila? Bumalik ba sila kay Haring Herodes? Hindi. No? Dumaan sila sa ibang daanan at bumalik doon sa kanila. Bakit hindi sila bumalik? Dahil alam naman nila kung ano ang gagawin ni Haring Herodes dito sa sanggol na si Jesus. Kaya hindi nila binalikan. At dahil diyan, nagalit itong si Haring Herodes. Nagalit siya. Sa kanyang galit, anong ginawa niya? Anong pinagawa niya? Sa kanyang matinding galit. Correct, no? Pinapatay niya yung mga bata
simula 2 taong gulang pababa. Ilang buwan ba ang agwat ni Jesus sa ni Juan? 6 na buwan. So pasok pa rin siya doon sa 2 taong gulang pababa. No? Yun ang kadahilanan kung bakit siya dinala sa kagubatan. At doon siya lumaki. At nung siya ay umabot na sa takdang edad, sa takdang panahon, siya yung tinig na sumisigaw sa kagubatan. Ano ang sinasabi? Pantayin ang daan para sa Panginoon. Ngayon, kung babalikan natin ulit itong Mateo chapter 3, verse 1 and 2, ano ang sinasabi dyan na mensahe daw ni Juan Bautista? Ano ang mensahe niya dyan sa verse 2? Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Anong ibig sabihin ng magsisi? Pero bago tayo pumunta dyan, alam po ninyo, itong mensahe na ito ni Juan Bautista, actually, ang talagang may mensahe niyan ay ang ating Panginoong Jesus. Nauna lang si Juan Bautista dahil siya ang maghahanda Hinahanda niya yung mga puso ng mga tao para tanggapin ang Haring Mesiyas at ang mensahe nito. At ano ang mensahe ng Haring Mesiyas? Tingnan natin sa Mateo chapter 4, verse 17. Okay. Anong nakalagay dyan? Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Parehong-pareho. Di ba? Walang pagkakaiba. Kasi nga, itong si Juan Bautista, ang trabaho niya talaga ay bigyan ng maayos na daan ang ating Haring Mesiyas. Pinaghahandaan niya o ipinahandaan niya yung mga puso ng mga tao na tatanggapin ang Haring Mesiyas at ang mensahe nito. Pag sinabing magsisi, anong ibig sabihin niyan? Kapag ikaw ay nagkasala at ikaw ay nalungkot sa iyong kasalanan dahil sa kasalanan ginawa mo, ang ibig sabihin niyan ba ikaw ay nagsisisi? Kaya ka nalungkot? Anong masasabi niyo dyan? Yan ba ay pagsisisi? Alam po ninyo, yung alang nakalagay sa wikang Ingles ito, yung salitang pagsisisi o yung repent, sa salitang Greko ay ano? Metanoio. Na ang ibig sabihin, tayo ay may toyo. Huli kita dyan, Pastor. Okay, hindi, sorry, patawa lang yan. Ibang tingin sa akin ni Peter. Okay, ang ibig sabihin ng metanoio, yung pagbabago ng pag-iisip ng tao patungo sa kabutihan. Yung pagtatalikod sa kasalanan, no? Patungo, papalapit sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Kung ikaw ay nalungkot lang dahil sa kasalanan ginawa mo at hindi mo tinalikuran ito, hindi pagsisisi yan, kapatid. Ang pagsisisi, tinalikuran mo. Tama ho ba? So kung ikaw ay kaya ka nalungkot dahil nahuli ka ng asawa mo, kaya ka ang pakiramdam mo ay nagsisisi ka, hindi pagsisisi yun. Nahuli ka lang kasi, kaya ka nalulungkot. Ngayon, kung ikaw ay nagsisisi, tatalikuran mo ito. At ikaw ay lalapit sa Diyos. Meron pang isang salita diyan, tingnan natin ulit dun sa Matthew 4:17, na parehong-pareho rin sa mensahe ni Juan Bautista. Yung binanggit dyan sa verse 2 na kaharian ng langit, ang ibig sabihin lamang po niyon ay kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Pero meron akong isang katanungan para sa inyong lahat. Sa tingin nyo, bakit yan ang mensahe ni Juan Bautista? Magsisi kayo. Bakit yan ang mensahe ni Hesus Kristo? Magsisi kayo. Sa tingin nyo bakit? Ano sa tingin ninyo ang dahilan? Ang kadahilanan niyan ay dahil sa yan ang ating pangangailangan. Alam naman natin na lahat tayo ay
makasalanan, di ba? Kapag ikaw ay makasalanan, ano ang kailangan mo? Pagsisisi. Kailangan mo ng isang tagapagligtas. Ang mensahe ni Juan, mangagsisi kayo. Ang mensahe ni Jesucristo, mangagsisi kayo. Ano dapat ang maging mensahe din natin sa ibang tao? Mangagsisi kayo. Alam mo, sabihin mo, etong nakakalungkot kasi. No? Kadalasan, ang ginagawa ng iba na nangangaral ng salita ng Diyos, imbis na salita ng Diyos ang ipinapangaral, anong ipinapangaral? Yung health, wealth, and prosperity. Madalas ang ipinapangaral din ay kung paano makakatulong na ikaw ay magkaroon ng kumpiyansa sa sarili mo. Ang kadalasang tinuturo ng ibang mga pastor o ng ibang mga mangangaral ay kung ano ang gustong pakinggan ng mga tao. Pagka ganun ang ginagawa ng isang tao na nasa pulpito, sigurado dadami ang miyembro. Kasi yun ang sinasabi parati, kung ano ang gustong pakinggan ng tao. Pero kung titignan ninyo ang Biblia, ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ang mensahe ni Jesus? Ano ang mensahe ni Juan Bautista? Mangagsisi kayo. Alam nyo, hindi ako masusurpresa kung kalahati ng mga miyembro ng CCF Tagalog ay mawala dahil sa mensaheng ito. Pero sa tingin ko, hindi. Lahat naman tayo ay nagsisisi, di ba? Tama ba? Amen ba? Okay, kasi baka mawala nga kayo next week, ha? Magalit sa akin si Pastor EJ. Anyway, kung titignan nyo talaga rito sa salita ng Diyos, mangagsisi kayo. Metanoio. Ang ibig sabihin ng metanoio, pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng metanoio. Pagpatuloy po natin sa Matthew chapter 3, verse 3 and 4. Ano ang sinasabi rito? Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang. At ang kaniyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Pulot-pukyutan. Okay. Kanina, nalaman na natin yung mensahe. Ano yung mensahe? Mangagsisi tayo, ha? Hindi lang kayo, tayo. Okay? Baka sabihin nyo, napaka-self-righteous ko naman. Mangagsisi tayo. Ngayon, kung titingnan natin yung verse 3, pinakita ulit ni Mateo yung propesiya patungkol kay Juan Bautista. At yun nga, titingnan natin ulit sa Isaiah 40 verse 3, na kung saan ay sinasabi rito, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Si Juan ang siyang tinig doon sa ilang or doon sa loob ng kagubatan. Siya ang sumisigaw na sinasabing, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo ang lansangan para sa ating Diyos. Si Juan po ang sumisigaw niyan. Kaya ang tawag kay Juan ay isang mensahero. Hindi lang siya isang mensahero, siya rin ay isang propeta. Pag sinabing propeta ka, ibig sabihin niyan, dala-dala mo ang mensahe ng Diyos. Kaya in effect, ano ang tawag sa iyo? Mensahero. Sa wikang Ingles, ano yung mensahero? Messenger. Hindi po ito yung messenger sa opisina. Baka naman pag nakita nyo yung messenger sa opisina nyo, tawagin nyo ng propeta. Hindi ho ganun yun. Iba ho ang messenger na sinasabi rito. May dala-dala siyang balita na galing mismo sa Panginoong Diyos. At si Jesus mismo, tinukoy niya si Juan Bautista na isang propeta. Pero hindi pangkaraniwang propeta.
Kung titignan natin ngayon ang Mateo chapter 11 verse 7 to 11. Basahin po natin ng sabay-sabayan. At ano ang nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Isang tambo na inuupa ng hangin? Ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang tao na ramtan ang mga damit na maseselan. Narito ang mga nagsisipanamit ng maseselan ay nangasa mga bahay ng mga hari. Datapwat ano ang nilabas ninyo upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo at lalo pang higit kaysa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinapanganak ng mga babae, ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayonman ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa sa kanya. Ano ang tawag ni Jesus kay Juan Bautista? Siya ay isang propeta. Pero may binanggit pa siya dun. Siya raw ay dakila. Wala daw na mas dadakila pa kay Juan Bautista na ipinanganak dito sa mundo. Bakit kaya sinabi ni Jesus yun? Na siya ay hindi ordinaryong tao, na siya ay hindi ordinaryong propeta, na mas higit pa siya kay Moises, kay Isaias, kay Samuel. Sa tingin nyo, bakit sinabi yan ni Jesus? Na wala nang mas dadakila pa kaysa sa kanya na ipinanganak dito sa mundong ito. Sa tingin nyo, bakit? Alam nyo po kung bakit? Ito po ay sa kadahilan ng sa lahat ng mga propetang nagpropesiya patungkol kay Hesukristo o dito sa Haring Mesiyas, iisa lamang po ang nakakita nung ito ay naisa katuparan. At sino yung propeta na yun? Yun ay walang iba kundi si Juan Bautista. Kitang-kita niya eh. Nauna lang siya ng 6 na buwan. Kitang-kita niya. Kaya sinabi ni Jesus na wala pang mas dadakila kaysa kay Juan. Pero kung titingnan po natin muli yung ating talata sa verse 3 and 4, alam po ninyo, nung nabasa ko itong verse 4, ano sinasabi diyan? Na si Juan nga ay mananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywan at ang kanyang pagkain daw ay ano? Mga balang at pulot pukyutan. Nung una iniisip ko, bakit kaya ito nailagay dito? Bakit kaya ito isinulat ni Mateo? Sigurado ako na ito ay may kadahilanan, may layunin, di ba? So nung ito ay aking pinag-aralan, meron akong nadiskubre. At yan ay ipapaalam ko sa inyo mamayang konti, okay? Pero tingnan muna natin yung sinabi diyan na pagkain ni Juan Bautista. Ano raw ang kinakain niya? Okay. Naturalmente, anong ine-expect mo kung yung tao ay lumaki sa kagubatan? Natural, kung ano ang maibibigay ng kagubatan, yun ang kakainin niya. Anong number 1 delicacy yata nung mga panahon noon sa kagubatan na yun ay yung balang. Natikman nyo na ho ba yung balang? Ha? Meron na ho bang nakatikim ng balang? Yung tipaklong. Kuliglig. Aba? Okay. Doon sa sukat, may mga nakatikim na nung balang. Actually, ni-research ko ito sa internet. May nakita akong isang blog ng isang Chinese guy na ang tawag niya dito sa balang ay flying shrimp, lumilipad na hipon. Dahil ang balang daw, pag iyong ipinrito, lasang hipon. Yung pag nakita ko yung itsura, parang hindi ko makain. No? Ako mahilig akong kumain na tao eh. Kahit ano ilagay mo sa lamesa, kakainin ko yan. Pero wag lang yung mga may paa-paa siguro na parang ipis. No? Diba? Pero alam niyo
Anong sabi ng Biblia patungkol dyan kung titingnan ninyo sa Levitico? Levitico chapter 11 verse 22. Ang sabi rito, sa kanila'y makakain ninyo ang mga ito. Ang balang ayon sa kanyang pagkabalang at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton at ang kuliglig lupa ayon sa kanyang pagkakuliglig at ang tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong. Kanina natawa rin ako dyan. Siyempre naman, tipaklong yung pagkatipaklong niya, di ba? Pero ano sinasabi ng Biblia? Pwede raw nating kainin ang kuliglig, ang balang, ang tipaklong. Kaya mamaya, paglabas nyo dyan, sa may damuhan, pumulot kayo ng tipaklong. Tapos subukan nyo lang iprito ninyo. Tingnan nyo kung ano ang lasa. Kung lasang hipon nga. Ha? No? Pero ano ang sinasabi ng Biblia? Pwedeng kainin. Pero ito ngayon, bakit ipinakita yan ni Mateo? Bakit niya ipinakita na ganun ang kinakain ni Juan Bautista? Bakit niya ipinakita dyan at sinabi na ang suot na damit ni Juan Bautista ay gawa sa balahibo ng kamelyo at meron siyang balat na panali dito sa kanyang balakang? Alam po ninyo kung bakit? Dahil po dito sa isang propesiya na ito na makikita natin sa Malakias chapter 4 verse 5. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Bago ipanganak si Jesus, sino raw ang unang darating? Si Elias. Alam niyo anong gustong gawin ni Mateo dito? Gusto niyang ipakita na itong propesiya sa lumang tipan na siyang magpapatibay na si Jesus nga ang tunay na Haring Mesiyas. Ang kailangan niya munang gawin ay mapatunayan niya na si Juan Bautista nga ang sinasabi ng lumang tipan dito sa Malakias. Kaya dito, kung titignan natin, ano ba ang itsura ni Elias or ni Elijah? Kung titignan ninyo sa Pangalawang Hari chapter 1 verse 8, ang sabi rito, at sila'y nagsisagot sa kanya, siya'y lalaking mabalahibo at nakabigkis ng bigkis na balat ng hayop sa kanyang mga balakang. At kanyang sinabi, siya'y si Elias na Tishbita. Ano ang itsura ni Juan Bautista? Doon siya ay nakasuot nga lang ng isang damit na gawa sa balahibo ng kamelyo. Meron din siyang bigkis na nakatali sa kanyang balakang. Saan lumaki si Juan Bautista? Sa kagubatan. Si Elijah, si Elias, saan siya nanatili? Sa kagubatan din. Ano ang gustong ipakita dito ni Mateo? Sinasabi niya, ang sinasabi ng lumang tipan na pagbabalik ni Elias ay walang iba kung hindi si Juan Bautista. Yun ang sinasabi niya. Alam po ninyo, ito ay sinuportahan ni Hesukristo mismo. Kung titingnan natin sa Mateo chapter 11, verse 12 hanggang verse 15, ang sabi rito, at mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya'y si Elias na paririto. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Ano sabi ni Jesus? Si Juan Bautista daw ay ang sinasabi ng lumang tipan na si Elias na darating bago dumating ang Haring Mesiyas. Ano bang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ba ay si Juan Bautista, literally siya si Elias? Abay, hindi po. Yung propesiya ay inihahalin tulad lang na ang darating daw na tinig doon sa kagubatan ay magiging katulad ni Elias or ni
Elijah. Kung titingnan din natin sa Mateo chapter 17, verse 10 hanggang verse 13. Ang sinabi rito, at tinanong siya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanang si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad ni si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. Naintindihan ng mga disipulo, ng mga tagasunod ni Kristo Jesus, na si Juan Bautista ang sinasabi ng lumang tipan na si Elias na siyang mauunang darating bago ang Haring Mesiyas. At iyon ay pinatunayan ni Mateo sa mga talatang ating binasa. Kaya ulitin ko, hindi ko sinasabi na si Juan Bautista ay si Elias mismo. Siya ay inihalin tulad kay Elias na siyang sinasabi doon sa lumang tipan, sa propesiya doon sa lumang tipan. So nalaman na natin unang-una yung mensahe. Pangalawa, nakilala natin kung sino yung mensahero. Pangatlo, ano ba ang misyon nitong mensaherong ito? Kung titingnan natin dito sa Mateo chapter 3, verse 5 and 6, basahin po natin ng sabay-sabayan. Tulungan niyo po ako dyan. Okay. Alam po ninyo, yung mensahe ni Juan Bautista patungkol sa pagsisisi, ito po ay nakapag-akit ng pulutong-pulutong na mga tao mula sa iba't ibang lugar, sa malalayong lugar, sa buong rehiyon ng Jordan. Sila ay pumunta doon sa kagubatan upang pakinggan si Juan Bautista. Si Juan Bautista. At sila ay nakapila na nagpapabautismo. Madalas nga, si Juan Bautista ay napagkakamalang Haring Mesiyas. Pero hindi naman talaga siya ang Haring Mesiyas. Kaya kung titingnan ninyo dito sa Juan chapter 3, verse 28 to 30, ang sabi ni Juan, kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Siya ay kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kailangang bumaba. Yun ang sabi ni John, no? He should increase and I must decrease, no? Yun ang sabi ni Juan Bautista. Kaya siya madalas na pagkakamalang, alam niyo kung bakit siya na pagkakamalang Haring Mesiyas? Dahil ang mensahe na ibinibigay niya ay mensahe ng ating Panginoong Diyos. At ano nga ba ang mensahe na iyon? Yes. Naalala nyo ha? Sisi tayo. Okay. Hindi lang kayo, tayo. So ano ba itong misyon ni Juan Bautista? Kung naalala nyo ang sabi ni Isaias kanina, ay anong gagawin niya? Ang gagawin ni Juan Bautista ay lilinisin ang daan para sa Panginoong Diyos. Papatagin niya ang lansangan para sa Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin niyan, ang misyon ni Juan ay upang ihanda ang mga puso ng mga tao sa pagdarating ng Haring
Mesiyas. Sinisigurado niya na ang mga puso ng tao ay handang tanggapin ang Haring Mesiyas at ang kanyang mensahe. Nung isang gabi, nung kami ay nagkaroon ng D-group meeting, meron akong isang D-group member na kasama doon sa PSG. Anong ibig sabihin ng PSG? Presidential Security Group. No? So, nung narinig niya itong sinishare ko sa kanya, sabi niya, ay, Brother George, yung trabaho pala ni Juan, parang trabaho ko rin. No? Every time daw na merong event o may affair yung presidente, si Pinoy, sa labas ng Malacanang, ang gagawin nila, mauuna silang lalabas. And they will make sure na yung dadaanan ni Pinoy, maayos at walang traffic. At mauuna rin sila doon sa lugar na pupuntahan niya just to make sure na okay ang seguridad. No, they will tighten up the security doon sa lugar na yun. Sabi ko, alam mo kapatid, tama yung halimbawa mo. At yan basically ang trabaho ni Juan Bautista. Nauna siya upang paghandaan ang pagdating ng Haring Mesiyas. Sa paanong paraan, ipinangaral niya ang pinapangaral ni Jesus. At ano yung pangaral na yun? Mangagsisi kayo. Mangagsisi kayo. Kaya nung siya ay nagpapangaral noon, nung siya ay nangangaral na kayo ay magsisi, ang daming tao ang pumunta sa kanya at nagpapabautismo. Ngayon, ito ang tanong. Bakit kailangan magpabautismo? Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapabautismo nung panahon ni Juan Bautista? Itong mga panahon na ito ay hindi pa nababautismohan si Jesus. Pero si Juan Bautista ay nagbabautismo na. Ano ang koneksyon ng pagbabautismo ni Juan sa pagsisisi? Alam po ninyo, kung titingnan nyo ang lumang tipan, yung pagbabautismo ay ginagawa na yun. At ang pagbabautismo ay isang paraan ng paglilinis sa kasalanan ng mga Hudyo. Ginagawa din ito sa mga tinatawag nating, sa wikang Ingles, hindi ko lang nakita sa Tagalog, yung proselytes. No? Ang proselytes ay mga pagano na niyakap ang Judaismo. Na sila ay dating pagano, pero dahil sila ay naniwala sa Diyos, no, lumipat sila o na-convert sila sa Judaismo. At para sila ay ma-convert sa Judaism, ang kailangan nilang gawin ay magpalublob sa tubig, parang naligo, para sila ay malinis. Yun ang klase ng bautismo dati. At kung yung mga Hudyo pumunta kay Juan at nagpabautismo, ang ibig sabihin nun, sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At sila ngayon ay lalapit na sa Panginoong Diyos. Yung panahon ni Juan, iba ang ibig sabihin iba ang simbolo ng bautismo. Ngunit nung si Jesus ay nabautismohan na, nung si Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay muli, iba na ang ibig sabihin ng bautismo ngayon. Ano ang ibig sabihin? Pakikiisa kay Jesus sa kanyang kamatayan, sa kanyang ano yung burial sa Tagalog na sinabi ko, sa kanyang sa kanyang libing at sa kanyang muling pagkabuhay. Yun ang ibig sabihin ng ating bautismo sa panahon ngayon. Malapit na po tayong matapos. Alam po ninyo, ang misyon ni Juan ay upang ihanda ang daan para sa pagdating ng Haring Mesiyas. Ang ginawa niya, hinanda niya ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapangaral ng mangagsisi kayo. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Alam po ninyo, ang mensahe ni Juan ay mensahe din ni Kristo. At ano nga ba ang mensahe ni Kristo? Tayo daw ay dapat na magsisi. Kaya ang mensahe ni Kristo ang dapat nating pag-aralan at intindihin at ipangaral. Hindi yun kung paano ka
paano ka magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili mo. Hindi ganong klaseng mga pangangaral ang kailangan nating ibigay sa tao. Dahil kung ganyan ang ginagawa natin, na sinasabi natin na ang gusto ng Diyos ay magkaroon ka ng masaganang buhay, na ikaw ay yumaman at mawala ang iyong problema, yan po ay paglilinlang sa tao. Ang dahilan kung bakit binigay sa atin yung salita ng Diyos, alam niyo kung bakit? Hindi para tayo ay magkaroon ng magandang pakiramdam. Hindi po ganun. Ibinigay sa atin ang salita ng Diyos upang ating matanto na tayo ay makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, kailangan nating magsisi. Kailangan din nating isuko ang ating buhay sa ating Haring Mesiyas. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At mga kapatid, sa aking pagtatapos, uulitin ko lang po itong sinabi ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Ano yung sinabi niya? Mangagsisi kayo dahil malapit na ang kaharian ng langit. Nakakatakot ba na mensahe ito? Alam po ninyo, kung tayo ay pinili ng Diyos, hindi ito nakakatakot. Dahil tayo ay pinapaalalahanan parati ng Diyos. At ano ang gagawin natin? Pag sinabi mangagsisi, magsisi tayo. Talikuran natin ang kasalanan at lumapit tayo sa Diyos. Tayo po ay magsitayo at manalangin na po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at aming inaamin na kami ay makasalanan. Na kailangan namin ang pagsisisi, na magsisi, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Na kailangan namin itong talikuran at kailangan naming lumapit sa inyong anak, ang aming Mesiyas, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoon na si Jesucristo. Tunay nga, Panginoon, na kami ay nagagalak sa katotohanan ng aming natanto. Kung paano ninyo ginawa na maisakatuparan ang bawat propesiya na inihayag ni Mateo sa amin. Ang bawat detalye ng propesiya na ipinakita nyo. Walang palya. Sa pinakamaliit na detalye ay nagtugma sa takdang panahon. Ito ay naisakatuparan. Tunay nga na kayo ay dakila. Tunay nga na kayo ay makapangyarihan. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa mga nakikita namin sa inyong salita, isa lamang ang ibig sabihin, na kayo ay aming maaasahan. Na kahit anumang suliranin ng aming hinaharap ngayon, ay huwag dapat kaming mag-alala. Dahil walang bagay o pangyayari na nangyayari sa amin ngayon na hindi ninyo alam. Lahat yan ay alam ninyo at kontrolado ninyo. Kaya kami ngayon, Panginoon, ay mayroong tahimik or maayos na pakiramdam. Hindi dahil sa magiging solusyon ng aming problema, kundi dahil sa alam namin na kayo ang siyang namamahala sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay sa inyo po lamang. Sa pag-alis namin mamaya dito, Panginoon, naway parati niyong ipaalala sa amin na dapat naming ipamuhay ang aming pagiging Kristiyano. Salamat pong muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.